magpapatuloy pa rin ngayong 2026 ang magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ito'y matapos lagdaan ng dalawang nasyon ng panibagong kasunduang mas palalimin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa. Sa klaw ng bagong kasunduan ng mga hakbang at aktibidad na nakasentro sa pagpapaigting ng seguridad at depensa ng dalawang bansa lalo na sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Alamin ang iba pang nilalaman ng kasunduan sa report ni Criza Lopez. Sa pagbisita ni Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu, lumagda sa ilang mahalagang bilateral agreement ang Pilipinas at Japan bilang patunay ng patuloy na lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa. Pinangunahan ni Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa P. Lazaro at Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu ang signing ceremony na ginanap ngayong araw ng Huwebes. Tatlong kasunduan ang napagkaisahan ni Lazaro at Toshimitsu, partikular ang pagpapalakas ng seguridad at depensa ng dalawang bansa at panghuli ang pagpapalakas ng internet connectivity sa Mindanao. Kasabay ng paggunita ng 70th anniversary ng pagtutulungan ng Pilipinas at Japan, nilagdaan ng dalawang foreign ministers ang agreement concerning reciprocal provision of supplies and services sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Self-Defense ng Japan na tinatawag ding Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA. Layunin ng ACSA na magtakda ng malinaw na tuntunin para sa palitan ng supply at serbisyo ng dalawang bansa, partikular sa joint military training, operasyon, humanitarian assistance at disaster response, which aims to enhance our mutual military interoperability and readiness, complementary to the reciprocal access agreement. Ayon sa DFA, magsisilbi rin itong logistical backbone sa pagpapatupad ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Lumagda rin ang Japan at Pilipinas sa Official Security Assistance o OSA para sa fiscal year 2025. Sa ilalim ng OSA, makatatanggap ang Pilipinas ng humigit kumulang 341 million pesos na gagamitin upang palakasin ang kakayahan ng Department of National Defense sa pagprotekta ng teritoryo ng bansa at sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Of the Philippines initiative to modernize the capabilities of our armed forces. At panghuli, ang pagbibigay ng grant aid ng Japan sa Pilipinas para sa internet connectivity na nagkakahalaga ng 630 million para sa pagtatayo ng wireless internet connectivity sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pagtitiyak ni Lazaro at Toshimitsu na patuloy ang koordinasyong nasimula ng Pilipinas at Japan sa pagpapalakas ng seguridad at depensa ng bawat bansa. Anya Lazaro, tanda ang bilateral agreement na ito ng malalim at lumalaking pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Japan is a vital strategic partner of the Philippines, and our relationship will continue to be bound by shared values of democracy, respect for the rule of law, and a commitment to peace, stability, and prosperity in our region. Established with Secretary Lazaro during this visit, I am determined to deepen Japan-Philippines relations even further toward the realization of a free and open Indo-Pacific. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.